Live on Family Laguna Elementary School, this is KMJS, Takeshi, Mia, and John Mark Show, together with our special guest, Vice Mayor Freddy Valois. So magandang hapon sa ating lahat. Nandito na naman kami sa aming panibagong episode at kami ang KMJS, the Kishi, JM at Mia Show. So, napakaganda ng araw ngayon. Talaga naman nagbigatin din ang ating guest, which is siyang nag-iisang Vice Mayor ng PAMI. Ito naman ang nakasaganahan ng PAMI dahil sa kanilang pamumuno. So, nice kong pakilala sa inyo si Honorable Sir Freddy Valois. Sir Freddy, ang mga kasama natin upang magtanungan kung ano nga ba ang mga technology noon at ngayon. So, handa na po ba siya, Sir Freddy? Handang-handa na. Para po sa inyo, sir, ano po yung mas effective way po yung noon po o yung ngayon po na sobrang dami na namin pwede bumaan informations or pang isang search lang po, nandun na po agad. Para po sa inyo, ano po yung pinaka mas effective as a student po na pagkuha po ng mga informations, kung noon po o yung ngayon po? So, napakaganda ng tanong, no? So, in-introduce ko ako bilang Vice Mayor, pero at the same time, mas maganda po introduce ko bilang isang teacher din, no? Kasi yung ginagamit ko ng technology. So, sagutin natin yung tanong, alin yung mas effective or mas magaling na sources of information? Yung noon o yung ngayon? So, pag sinabi natin yung noon, I will be referring to the time when I was a student, no? I was like elementary from 1983 to 1989 as elementary student. Then, nung high school ako, from 1989 to 1993. At nung college ako, from 1993 to 1997. So, ang sources of, ang aming technology lang nun, as source of information, published books. No? As in, walang ibang pagkukunan, kundi ang technology brought about by printing through published books. No? So, wala kang ibang paraan kung hindi pumunta sa library. No? So, noong nagka-college na ako, wala talagang iba rin technology, kundi talagang published books in the library. No? So, nag-outsource kami, kung wala sa library, punta sa ibang library. So, ang library namin sa PNU, sa library. Ang laki ng library namin, pero may mga iba pa rin mga sources na wala. So, pupunta kami sa the National Library, mas malaki. Tapos, ang napuntahan ko rin dati, yung the British Council Library, ang ganda kasi galing sa United Kingdom. Tapos, namimili rin kami sa book sale, at saka sa National Bookstore. Yun lang talaga. So, bagamat yun ang considered na high technology naman, but that was the only resource. That was the only way. And the only way to survive is to really go to the library. And in fairness, it taught us perseverance. Kasi wala nang copying and pasting. Walang ganon. You really have to read, and then you really have to write and write. At hindi lang basta write. You've got to read and understand and synthesize. Hindi ka naman pwede magsuot ng kinapin mo lang. Yeah. So, ganon. And then there came the World Wide Web. No? So yung pagkaka-invent ng World Wide Web, which has become the information highway, yun talaga, naging mabilis. No? So ngayon, grabe. Mas matindi ngayon, mas maganda, mas magaling, mas mabilis, mas effective, mas mahusay ang information. Bakit? On the top of your finger, on a click, etc. Nandun yung information. Pero ano pagkakaiba? Dahil sa dami ng information, no, hindi mo na malaman kung alin ang tama o mali. Alin ang true, alin ang fake, at alin. Para po, ito yung pinakamahalaga sa lahat, fact check. Yes. Kasi madami sa social media, sobrang advanced, parang ang dami na lumalabas na kung ano. Kaya, dapat po siguro na
bago tayo kumuha ng information, kailangan muna natin i-fact checking. May tanong po ako. Kasi po parang yung sinasabi niyo yung mga words kanina na para pong yung puso namin is parang dalaman namin na yung panahon noon is talagang ang hirap ng proseso. Kung tatamad-tamad ka is talagang wala ka sasabitin. Kumpara po sa ngayon na kahit na nakahiga, nakakapag-search, di ba po? Lalo na po sa mga AI natin. Isa na pong example dito is yung bagong-bago ngayon na Meta AI na kahit nasa messenger ka lang, kahit na wala kang unload, nagagamit mo siya eh. So parang lahat tayo is nakakagamit yun. So, doon natin nakikita na ang technology ay mga tools for learning. No? So, at ang lahat ng anything that, that helps us or assist us are welcome. They are welcome to really become tools for learning and also tools in learning. Kasi ako tulad dyan, nag-train ako sa mga barangay kahapon bilang vice mayor, nag-train ako sa mga barangay at mahirap gawin, gumawa ng isang ordinansa. Pero ano tinuro ko sa kanila? Tingnan nyo para walang halong pagsisinungaling. Puntahan natin ang aking Meta AI. Ngayon, in less than 2 seconds, yan. Ang makita nyo sa ating AI ay tungkol sa paggawa ng ordinansa. Kasi yung tinraining ko sa kanila, sabi ko sa kanila, ngayon, bago ko sa nagsimula, kasi pre-negative sa kanila yung paggawa. Kasi magsusulat ka. Tapos tungkol pa sa batas. So sabi ko sa kanila, sige, kuhanin na cellphone. Nagulat sila kaya na sinasabi sa kanila mga staff ko, Vice, kung makita namin ituro yung Meta AI, parang doon sila na-exam. Kasi ang gusto ko kasi maramdaman nila ng technology, kaibigan natin. Di ba? At tayo naman mga estudyante at guro, kung paano natin gagamitin sa tama. So sabi ko sa kanila, sige, para hindi ka makita nyo, ilagay mo dyan, ordinansa sa aso. Diba? Sa aso, Kasi yan ang problema sa mga barangay eh. Sige. 1, 2, 3 seconds lang. Ito na sabi. Meron na po agad. So hindi 30 minutes. Hindi rin 1 minute. 3 seconds. Ayan, Ayan, binigay na po pamagat ng ordinansa bilang ordinansa. Nandun na pati lahat ng section. Lahat, pati lining. At tinuturo ko sana. Kaya nung magsulat sila, nagturo ko sila ng 1 by 1, part by part. Ang dali na. Yung mahirap na gawain na wala nagtuturo sana, kailangan lang nila ng gabay ng tao, pero ang teknolohiya, katulong natin para madaling maunawaan ng sa formasyon. Mapadali ang proseso na gawin. Napapadali ang pagkunawan ng tao. Yan na po agad. So, ayun po, Vice. So, di ba po sabi niyo parang mas maganda para sa kanya ang advancement ng technology ngayon. So, for example po, estudyante niya po ako. Tapos, may pinagawa po siyang output sa akin, tapos pinasa ko po is yung mismong galing lang sa AI. Pero niresearch ko po na function. Tatanggapin niyo po ba yun? Ayan, yan ang magandang Career tanong. talks po sa using AI po. Actually, tulad na sinabi ko kanina, lahat ng makatutulong, whether it's a high technology or a low technology or a medium kind of technology, they're all welcome. Pero kasi iba ang usapan pag tayo ay nasa university or nasa school. There should always be a safeguard on the use of technology. There should be acknowledgement that you use technology. You've got to tell the teacher whether you sought the help of AI or you sought the help of technology. Wala namang masama doon. But, ang tanong mo kasi, kung nag-submit ng galing sa AI, pero kung hindi ka nagsulat or nag-rephrase, yun ang masama. Because, ano ba ang purpose ng task? For you to learn. So, how would I know that you learned? When you simply copied and pasted what you've gotten from AI. But I want you to really learn from what you read from AI and then explain it in your own words. And then have your own kind of synthesis. So it's a yes or no. It's bad if you just simply copied and pasted, but it's good when you ask help from AI, and then you learn from it, and then you write it on your own. Thereby, there's what you call the learning process. So, mahalaga po na hihingi tayo ng tulong sa mga AI sa technology natin, pero
hindi po dapat natin iasa sa kanila lahat. Lahat. Dapat natin abusuhin yung privileges. Yung technology na. Kasi ano ba ang pinagkaiba ng ikaw ay nagtanong sa ibang tao sa nagtanong ka dito? Di ba pareho? Pero ang kailangan dito mahalaga is iproseso mo at i-acknowledge mo. Kaya nga di ba sa research natin, meron tayong references. Yes. Nagkakaroon tayo ng intellectual honesty. Na ang nakuha natin yun ay galing sa iba. Pero ito naman yung mga input ko mula doon sa nakuha kong information. Diba? Intellectual honesty is always important. No? Kasi hindi mo sabihin at hindi mo iiyuhin or katanyahin mo yung nakuha mo. So, kaya sabi natin kanina, tool lamang si AI, si cellphone, si laptop, or whatever gadget that you have. And of course, all of these are tools for you to learn. At dahil tool siya, pinadali yung pagkatuto. Kasi una, hindi ka nalalakad, hindi ka na magbabasa ng mahaba, hindi ka magkita ng library, etc. In the comfort of your home, in the convenience of your room, you can read. Tanong ko naman po, nai-imagine niyo po ba sa sarili niyo po na hindi po nagamit sa Oh yeah, I have my cell phone break every Holy Week. It's a remembrance of God, you know? And I really deactivate on Facebook every Holy Week. I try not to use my cell phone on Holy Week. I mean, it's also my time with my family then. So, kasi that becomes a distraction. So, pinubuksan ko siya kasi kailangan ko i-live yung Holy Week naman. Kasi, parang it always reminds me that during that Holy Week, I was there. That during that Holy Week, I observed the Holy Week, especially my position. Para po remembrance natin. Yes. Diba? Ganun siya. So, I can't imagine myself. I can't. Kasi tinatry ko siya every year. Kumaga meron tayong break from the toxic world of the social media, break from the toxic world of using your gadgets, and to have more face-to-face contact with the family. I can't imagine myself. Kasi bakit? Ang swerte ko, dahil kayo, nabuhay kayo meron ng ganun eh. Ako, I was able to live half of my life na walang cell. Ano na po, Vice? Kasi po may napag-aralan po kami sa SDS namin, sa Technology and Society po, na concept po, siya po si Martin Heidegger, para masabi sa kusap niya po na in-framing, dapat daw po nakita natin yung technology na hindi lang siya tools. Para kung binabalik natin yung technology para sa pangkalatan, hindi lang po dapat nakikita na tools. Ano pong nasabi? Tama naman. Ang sinasabi ni Heidegger na it's not a tool, but it has become, servicing the people. No? And it's serving us. No? You know what? You can pray na using your phone. As a matter of fact, I encourage my co-teachers and even my students to download Orimus. Almost. No? That's a Latin which means let's pray, magdasal tayo. Kasi sa busy natin, nalimutan natin magdasal. So, ang maganda rito, may reminder all the time. No? ano yung So, alarm po siya? nag-a-alarm siya, nagre-remind siya na i-pray na. So, gano'n. Ngayon, online banking, sir. So, hindi ko na kailangan pumunta sa bangko dahil may bangko na. May i-access. Di ba, may i-access sa land bank at may online sa iba't ibang BPI. Ngayon, kung gusto ko manood, hindi na ako para manood ng TV, eto na. No? May Netflix ka, etc. So, magpasa, wala na. Lahat nandito na. So, hindi lang siya tool. It has also become a service. No? So, napakaganda. Tama sinasabi ni Hegel. It's not just a tool, but a service. So, alas nandito na lahat. Magbabiyahe ka, ayun, ganito na ang ways. Diba? Doon na. So, ayun guys, konting tanungan pa lang ulit, ang daming agad natin matutunan. So, at tabay lamang kayo para sa aming susunod pang mga question. Magbabalik ang KMJS. Ayan, so muli po tayo nagbabalik. Kasama pa rin po natin ang ating Honorable Vice Mayor, si Sir Freddy po. Dadapo na po tayo sa katanungan po ng mga Manila. So, ako po, parang nakuha ko to sa mga past na nagko-comment po sa segment namin. So, as a Vice Mayor naman po ang ating tatalakayin.
paano po nagiging advantage o paano po yung advantage ng technology para sa mga nasasakupan ng inyong bayan? So when you say technology, we are referring to the use of our cell phone, no? Or the use of our laptop, and it's all about information, no? Information dissemination, at the same time accommodation, no? Hindi lang siya pag sinabi kasi natin dissemination, outbound, palabas, no? Pero kami may accommodation din kami. So halimbawa bilang vice mayor, no? So, meron akong sarili kong page, yung Vice Mayor Freddy Valdez, at doon ko pinopost yung naganap na pagpupulong or session ng ating bayan. Dati naka-live siya dahil pandemic, no? Dahil pandemic. Pero nung nagkaroon ng memorandum ang DILG na tinatapos na nila yung pandemic era, kaya binalik na ng gobyerno yung face-to-face. Kaya na full operations na ang munisipyo. No, dati may work from home, may skeletal system. So dati yun, maganda ang online component. Pero ngayon ay dahil face-to-face na medyo na-lessen, balik sa trabaho na. Pero tuloy pa rin naman yung ating Facebook page. At the same time, on a personal note, kahit ako Vice Mayor, meron din ako sarili naman account ko ng Freddy Valdez. So nandun natin ginagawa ko, halo-halo na doon. Whether pagiging teacher, pagiging Vice Mayor, public servant, at syempre pagiging ako. No? So it's all about information and dissemination. Nagbibigay ka ng information, at the same time, tumatanggap ka ng information mula sa iba. May invitation na, sir, may ganito po kami, punta po kayo. Yun, punta ka naman doon. Tapos yung iba naman, nagtatanong, nasasagot mo. So dahil sa cellphone, nagiging mas free ang communication sa madlang people. No? So, Paano niyo po na parang na-maintain yung, kasi po ang dami yung fake news. For example po, may mga supporters kayo na parang fake news na ginawa kayo ng fake news, mga supporters. Paano niyo po na-handle? Diba? May something kung ganun, di ba? nasanay na din. At saka alam naman ng taong bayan na the people know when something is about you, when something is not about you, when something is only made up about you. Hence the fake news. At ako, bilang isang public servant at the same time, bilang isang guru, hindi ako pumapasok sa fake news. But we have to fight fake news. No? Pero you don't do it with the wrong means. No? So tayo nababagi rin ng dapat ay katotohanan na malaman ng tao. Yes. Kasi hindi naman natin pwedeng basta-basta na lang babayaan yung fake news. Dapat labanin siya. At ang makakalaban na naman sa fake news ay katotohanan. Diba? So may mga fake news na hindi mo pinapatunan kasi haba lang siya. Kailangan po maging literate tayo sa pag-social media. Pero ang masama kasi dyan, ang masama sa fake news ay pag if it's damaging you, no? So yun, dapat mo talagang harapin yun para patotohanan ang katotohanan. Tulad yan, ikausap ako dati, sa linggo lang, tanong siya. Tapos nalinaw siya, sabi, ganun pala no. Pero narinig niya sa iba yung balita. Hindi pala totoo, ano. Sabi ko, doon sa sinabi mo sa akin, kung ang pie natin ay 100, no? Ang nabanggit ko sa akin yung tanong na pinaniwalaan mo ay 20% lang. Pero ang nawawalang katotohanan ay 80%. So nalang niya, ganun pala, you see that. Kasi isa yung dapat. Ako kasi lagi akong open sa tanong eh. Pero meron akong pinipili ng mga lugar kung paano ko dapat sabihin. Na ang sasabihin ko ay hindi mamimisinterpret. So social media, yung iba nire-respeto natin, ginagamit din ang social media para magpaliwanag. Pero ako, pwede naman natin sagutin yan. Pag gusto nila ng person, gusto kung ayaw mo, hindi, wala tayong magkakaroon. At ganoon din ako, dapat i-respect din nila ako kung saan ko gusto na magkaroon ng tamang magpapaliwanag. Ang masama sa social media, yung iba na hindi naman katatas pulong, nakikisaw-saw natin. So, ayun po sir, ano naman po yung masasabi niya para sa mga manonood natin na gumagamit at patuloy pa rin na tumatangkilik na paggamit ng mga AI? Or technology per se. No? Well, I would say that technology is always good. But technology can always be controlled by humans. No? So, ang cellphone, maganda.
laptop maganda, yung ating desktop maganda, TV maganda. Pero ang sobrang panonood sa TV, ang sobrang paggamit ng cellphone ay hindi maganda sa utak, no? Nagkakaroon ng sakit sa mata, nagkakaroon ng sakit sa brain. We should always remember that we humans are the masters of technology, and therefore we have to know how to control it and how to use it to our advantage and not disadvantage and detrimental to one's health, to one's social responsibility, to one's relationship, but to your advantage. We've got to educate our people or ourselves to learn technology and learn technology to our advantage in a good way, but learn also how to control technology in the most, if not the best way, if not most convenient, if not the healthiest way possible. Okay po, maraming salamat po, sir. Napakadami po namin matutunan at hindi lang po kami, kundi yung mga manonood din po namin. Parang pinakakinggan po namin para po nare-realize namin ang dami mo pong kalalaman. Very knowledgeable po. Parang wala pa po kami sa ganoong part ng level mo. Sa process pa din po para Ginugulo pa po ang aming utak para Nasa kasibulan pa tayo. So ito yung aking review na mobile app. No, I was thinking, no, hindi lang ako basta consumer, basta I also contributed na what if I add another application where others would like to access my review, no? So may kausap ako isang engineer dito, no? So siya yung may-develop, pero idea ko yung the technology shall be used so that it will be advantageous to me and also to other reviews na hindi lang sila puro papel, but they can review anytime, anywhere. So, maraming salamat po, sir. Para po sa pagkatapos, nais po namin kayo bigyan ng certificate. pinagkakanta po namin dito po sa iyo, Honorable Vice Mayor Freddy Valuis, for accepting our invitation to be a guest speaker on the podcast organized by DSL 2E Science, titled Comparison of the Past and Present of Technology. Your insightful discussion on how the impact of science and technology affected the lives of people in the past and today in the present has empowered and enlightened us, offering valuable perspectives and sparking meaningful conversations given this 23rd day of November 2024 at Barangay Magdalo, Family Laguna. You're welcome. Meet na token po. Uy, naku naman, kabala pa kayo, di ba? Dahil napakagaling ng kanyang mga Mas magaling kayo kasi naisip niyo yung ganyang project. Sabi-follow po ang suma ng guys in Bata. Ay, ako gusto ko yan. Favorite ko ang suma ng Ipapaabot ko na lang po kayo dito. Yes. Yan, si Mia. So guys, ayun yung apps na nabanggit kanina ni Sir. Pag gusto nyo mag-review, skill natin to. Kung kayo ay pumasa na at gusto na, kung kayo ay pumasa na sa bachelor ng inyong course, nire-recommend namin ang app ng ating Sir Freddy. Yan guys, mura siya pero magagamit mo siya kahit kailan mo gusto at kahit saan. So, yan na po nagtatapos ang aming episode for today and goodbye guys! Paalam! God.